Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay may kinalaman sa malansang isda. Paano ba malilinis ang maduming mantika galing sa pinagprituhan ng isda? Mula sa pinagprituhan ng tilapia, galunggong, at mga tuyo, at marami pang ibang isda. Kaya nga kapag mantika ng isda, medyo malansa ang dating. Kaya susubukan kong amuyin ulit. Ano kaya ang magiging amoy nito? Amoy patis siya. Alam ko, ready na kayo, kaya simulan na natin. Meron tayong pangunahing 2 sangkap. Meron tayong gelatin powder, 25 grams. At syempre, tubig. 25 grams ng gelatin powder sa 1.5 liters ng tubig. Kakayanin niya hanggang 3 litro ng used cooking oil. Ang gagawin lamang ay isalin ang tubig sa kasirola. 1 litro lang ang ating gamit na mantika, kaya ilalahat ko na to, itong gelatin powder. Wala nga palang partikular na kulay, basta gelatin, pwede. Nilagyan ko na ng 2 cup na tubig at ilagay ko na ang gelatin powder. Inilahat ko na, sayang naman kasi wala naman akong pagkagamitan. Kapag nilagay nyo na yung gelatin powder, ay haluin mong mabuti. Haluin mo ng haluin hanggang sa ito'y matunaw. Kapag mag-iipon kayo ng mga mantikang gamit, ay ihiwalay mo ang mga pinagprituhan ng isda. Para in case na magpiprito ka uli ng isda, ay magagamit mo uli, lalo-lalo na kung magpiprito ka ng mga tuyo na medyo mas malansa. Pero masarap, lalo na kung sinawsang mo sa kamatis at suka. Nakakagutom. At ihiwalay nyo rin ang mga pinagprituhan nyo ng mga baka, manok, itlog at iba pa. Mahirap na kasi siyang masama sa pinagprituhan ng isda. At pag natunaw nyo na nga pala ang gelatin powder at nahalin nyo mabuti, abay pakuluan na natin. Tara na mga kahane, punta na tayo sa ating kalan. Eto na, pakuluan na natin. Mas mainam kung katamtaman lang apoy para hindi maapura. Kaya huwag tayo magmadali, kaya relax lang. Hayaan mo't kukulo din yan, pero haluin natin ang haluin. Kailangan natin ito ng haluin, pabilisin na natin. Pasensya na kayo sa kulay ng gelatin ko kasi ito yung inabot ko sa cabinet. Ito nung piyesta pa eh. Medyo namumuo na nga eh. At buti natunaw din, nakuha sa halo. At ito na nga, kumukulo na. Ito ang gusto nating mangyari. Ang bango talaga ng gelatin. Naiisip ko tuwing piyesta ay laging naghahanda ng gelatin. Ang pinakapaborito namin kulay ay yung pink. Mukhang masarap tingnan at mukhang malinamnam dahil sa kulay. Kaya ito nasa labas na. Kaya habang mainit pa at kumukulo itong ating gelatin, ay ibuhusan natin itong gamit na mantika mula sa pinagprituhan ng isda. Kaya ito, sinadya ko na talagang ihalo ang latak at manginikit din naman ng mga dumi sa gelatin pag tumigas. Ang lalaki ng mga latak sa loob, kitang-kita oh. At ito nga pala ang sandok bilang panghalo natin. Butas yung sandok. Ay sadya palang ganun ang design ng sandok. Kaya ito, hinalo ko ng hinalo habang mainit pa. Kasi baka siya tumigas. Alam naman natin na ang tubig ay mas mabigat kaysa sa used oil. Kaya lahat ng mga latak nito ay bababa na rin kapag siya ay lumamig at tumigas. Napag-isip-isip ko, mas matipid ito kaysa dun sa cornstarch. Kasi yung cornstarch, kailangan mong iprito yung cornstarch na may tubig na matagal hanggang sa matuyo. Kaya maraming LPG ang masasayang dito. Napaka-importante talagang ihiwalay ang pinagprituhan ng isda. Kasi pag naghalo-halo pala, hindi mo na mawari ang amoy. Kapag lumamig na yan, lahat ng mga latak ay didikit na sa gelatin. At wag naman sana na mananaginip ako na kinakain ko yun gelatin mula sa pinagprituhan ng isda. Kaya ito sa segment na ito, hindi ito cut, wala itong cut kasi para malaman nyo na nag-iiba-iba yung kulay niya. Mula sa maitim ay magiging malakulay na light ang kulay nito. Yung mula sa pagiging maitim niya ay magliliwanag yung kulay. Kaya hindi ko ito kinat para makita nyo. Matapos nating mahalo ay titik-tik-tikin natin para malaman natin na medyo unti-unti na siyang nag-iiba-iba ng kulay. Imagine yung ginamit kong gelatin powder ay kulay itim. Pero ang magiging kulay nito, matatanggal na yung mga latak pero sasama yung mga latak at mag-iiba kulay niya. Tingnan nyo kung ano magiging kulay. Kapag titingnan mo ng malapitan, unti-unti na nag-iiba ang kulay nito. Mula sa medyo maladark na kulay, ay nagiging malalight na ang kulay. Parang nagiging kulay malagatas. Pero katulad nga na nasabi ko, hindi talaga siya magbabago ng tuluyan. Kasi
Kahalo pa lang natin. Maghihintay pa tayo ng 4 o 5 oras para lumamig ito at para maging gelatin na yung ilalim at lahat ng mga latak nito ay sumama na. Pero yung mga malilit na latak ay iintayin pa natin to para sa luminaw. Maaring kinabukasan pa o ngayon or kinabukasan o sa ikalawang araw para bumaba pa yung mga latak para luminaw. Pero sa ngayon, magiging light lang ang kulay niya. Kaninang umaga ay natapos tayo ng mga 12:30. Kaya kailangan natin ng 4 na oras para siya lumamig at tumigas na yung gelatin. Kaya ito 4:30 na ng hapon. Kaya titingnan na natin. Ito na. Ito po ay pawang katotohanan lamang at wala po itong panloloko. Ito po talaga ang nangyari. Ito po ang naging kulay. Ang kulay po ng mantika ay malaitim na dati at ang kulay din ng gelatin ay kulay itim din. Pero nung mag-4 na oras, ito po naging kulay niya. Kulay orange na. At ang masaya pa, na wala na ng tuluyan ang malansang amoy. Yung palang 25 grams na gelatin powder ay pwede hanggang 3 litro ng gamit na mantika para i-recycle. At halo-halo lang at kulo lang ng konti, ihalo mo na kagad sa mantika. Ganun pala kabilis at katipid yun. Matatanggal ang lansa ng isda sa tulong ng gelatin powder. Pag ito'y tinunaw mo at pinakuluan, ganun lang pala yun. Ang ginagawa natin ay yung cornstarch na tinunaw na epektibo rin naman. Kaya nga lang, aksayado siya sa apoy kasi lulutuin mo rin yung tubig na may cornstarch at tutuyuin mo siya para dumikit yung pinakalatak. Katulad nito, kakaiba siya dahil ihalo mo lang siya sa gelatin at pinakuluan ng konti at ihalo mo na kaagad at ihintayin mo na lang at doon nasasama yung mga latak. At ang pinakamaganda rito, mawawala yung amoy ng mga isda na malansa sa ating mga mantika. Nakita ninyo naman. Alam nyo yung mga gamit na mantika, pag itinapon mo ito sa kanal, ay tutuloy-tuloy lang ito sa kanal at ito'y dediretso sa ilog. Pagka diretso nito sa ilog, dediretso yan sa pinakadagat. At yun, lulutang-lutang lang siya. Yun, doon makaka-epekto sa kalikasan. Yun sa mga isda na umiibabaw kasi siyempre nagiging toxic ito para sa kanilang kapaligiran. At hindi lang yan, pati sa agrikultura. Kapag nagpatubig yung mga magsasaka, nagmumula sa dagat, lahat ng katubigan, at sa mga kailugan, ayan, sa ilog, sa kanal, sa sapa, ay binubuksan lang nila yung mga palayan nila para papasukin yung mga tubig. Kapag may umibabaw ditong mantika, ay nagiging toxic ito sa mga halaman. Namamatay ang mga halaman, naninilaw. Ganon ka-apekto yun sa mga halaman at sa mga paligid na may buhay. Kaya ang pinakamaganda pala dito ay i-recycle na lang natin. Kaya nga maraming invention ngayon mga kababayan natin kung paano pagandahin at i-improve yung paggawa ng kalandi mantika. Pero ngayon kapag ikaw may negosyo na may kinalaman sa pagkiprito, ay ba kailangan malinis itong tingnan. Baka pag may nagluluto dyan ay makita na mga customer mo na nangingitim ang mantika mo. At baka ito ay maging kasiraan pa sa'yo. At kahit na rin ikaw ay nasa bahay, kailangan mo rin maging malinis para sa proteksyon ng iyong pamilya. At kahit nasa trabaho ka pa, ay pagbutihin mo ang iyong ginagawa. At ito, medyo matatapos na tayo sa ating ginagawa. Inililipat na natin itong mantika, bandikang bago dito sa bote. At nakikita natin ito gelatin. Yung gelatin na itim, makikita yung gelatin na itim. Yun ang gelatin na itim. Ayun, nangingitim siya. Yun yung pinaka-gelatin niya. Lahat ng mga latak dito ay sumama na. Ayan, pakikita ko sa inyo at hahawakan ko mismo na, ayun, matigas talaga kasi medyo puro yung nagawa natin. Kasi 1 liter lang yung ating used cooking oil. Kaya ito na po yung gelatin na itim. Ito po itatapon na natin. At pwede rin nating ibaon dahil konti lang naman ang mantika niya. Na halos lahat ay mga puro latak lamang. At kailangan po natin itong itining. Kailangan po natin itong itabi sa malamig na lugar at hindi muna natin magamit. Pagpahingayin muna natin para yung mga latak ay bumaba at para luminaw na siya. O kaya nga mga kani, kapag meron kayong mga gamit na mantika, huwag nyo kagad itong tatapon. Baka mapakinabangan. At laking tipid mo dahil hindi ka nabibili. Dahil meron naman pala na pwede pang gamitin. Kaya dito sa nagawa nating mantika ay intay-intayin lang natin. Huwag nating aapurahin. Pabayaan muna natin siya nakatago sa isang lugar. Kailangan malamig din yung lugar na yon para hindi siya mainitan.
kapag mainit kasi, baka hindi siya matining. Kailangan magpahinga muna siya. At makikita nyo, ang mga latak sa baba, pagka ito yung naging malinaw na. At yun na lang ang gagamitin nyo, yung malinaw, pero yung mga latak, syempre tatapon na natin. O kaya, isama natin yung mga mantikang may latak dun sa kalandi mantika. Para doble-doble ang pakinabang. Kaya hanggang sa muli po, ito po si Mr. Honey po, na nagsasabing, kailangan mong maging matatag. Normal lang isang taong magkaproblema kasi nag-iisip, gumagana ang utak. Hindi ka normal pag wala kang problema. At syempre, huwag mong kakalimutan, hihingi ka rin ng gabay dun sa ating boss, dun sa nasa itaas. Yun lang po. Maraming salamat. Please like and subscribe mga kaani.